Ang sarap mamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan. Investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province, habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber. Para sa susunod, kayo naman po ang maservisyoan namin. Maraming salamat po. Hello mga kaparmlat, kamusta po kayo? Ayan mga kaparmlat, meron po tayong fish pond po na may kasamang nyugan. Ayan, tamang-tama po ito mga kaparmlat sa mga kaparmlat po natin dyan na mahilig po sa isda, mahilig sa alimango, sa seafoods. Ayan, dahil ito po mga kaparmlat, kung mahilig kayong maminuit, ito pong property fish pond na to ay tabing ilog. At ang kagandahan, combination po siya ng nyugan at fish pond. Ayan. At ito po mga ka-farmlat, meron na po itong kubo. Ayan, sa kubo na yan, meron na pong source ng kuryente yan. At meron na pong poso sa, kumbaga may source na ng tubig. So sa ngayon mga ka-farmlat, itong fish pond na to is operated po siya. Buo siya. Kasalukuyan pong may hulog yan. So kung mabibili nyo po, ayan, ang kagandahan, pwede nyo na agad gamitin. Dahil ready to use po ang property. And yun mga ka-farmlat, ayan po yung prinsa niya. Ayan yung binabaybay natin. Yung kaliwa, yung fish pond. Ayan, malaki po yung prinsa. Tapos yung sa kanan, yan po yung ilog. Yan po kumukuha ng tubig pag na high tide. Ayan, pinapapasok yung tubig. Pag low tide, hinaharangan na po. So ayan po yung kuryente. Makikita nyo papunta po dun sa linya ng kubo. Ayan. So ito po mga ka-farmlat ay malinis. Ano po, makikita nyo dyan sa banda dyan sa unahan. Ayan, makikita nyo po na malawak po yan. Ayan. Pwede po dyan ang bangos, banami, sugpo, tilapia, king crab. Pwede po dyan. Ano po, so yan po, dahil nga po 6 na hektare po yan, ay tama-tama pong paggawing business po sa pag-fish pond. So hindi po kayo lugi. Dahil magmaliit, magmalaki ang fish pond, isa lang po ang bayad yan. So, mas malaki ang fish pond, mas maganda. Ano po. So, kung kayo naman po ang titira, maganda naman po dahil yung property po, pagpupuntahan, pathway po ang daan. So, hindi po kayo mapuputikan. And ang kagandahan sa property, hindi siya ganong kaliblib dahil 500 meters lang yung distance niya sa National Highway. Ayan si nanay na miminuit po. So kung kayo po ang makakabili po nito, kung mahilig po kayo maminuit, ayan, pwede po kayo maminuit dyan sa tabing ilog. Nako, at sa buko, ayan, may mga niyog po ang property. May mapagbubukuhan po kayo. Ayan, at alam nyo po mga ka-farmlat, bibihira po sa fish pond ang nyugan at fish pond na magkasama. Ano po. At yun din mga ka-farmlat, huwag po kayong maghanap na maging tabing kalsada kadalasan sa fish pond. Kasi ang fish pond po kadalasan, ito yung mga mabababang parte ng lupa, kaya usually hindi siya tabing kalsada. Napakabihira po ng fish pond na tabing kalsada. Pero ang good thing sa property, hindi man siya tabing kalsada, sobrang lapit naman po niya sa National Highway dahil halos 500 meters lang yung distance. And kadalasan po kasi yung mga previous na mga nabenta kong fish pond at yung mga fish pond po na mga nabablog ko, halos 30 minutes to 1 hour drive yung travel time from highway going to property na barangay road po yung dadaanan nyo. And then pagbaba nyo ng barangay road, maglalakad pa dahil kadalasan nga po sa fish pond ay hindi tabing kalsada. Ayan mga ka-farmlat, mamaya papakita ko po sa inyo sa Google Earth kung gaano po siya kalayo at yung Google Map view niya. And ayun mga ka-farmlat, ang location po ng property ay sa bayan po ito ng Calawag. Ano po? And pag-usapan naman po natin yung presyo. So sa presyo mga ka-farmlat, ito po ay 30 pesos lamang po per square meter itong property na to na makikita nyo naman dun sa unang part ng video. So sa mga farmland po natin na bakit ang mura, bakit 30 pesos lang per square meter? Kasi po mga ka-farmland, kaya po siya mura, hindi naman po kasi ito titulado. Ang mga titulado naman mga ka-farmland na fish pond ay nagwa 1 million to 1.5 million na per hectare. So ito po ay 300 at 1,000 lamang po per hectare or 30 pesos per square meter.
dahil hindi po siya titulado, ito po ay rights lang. Pero ang good thing, ito po ay may sukat na and ina-apply na rin sa BIPAR for lease agreement. Pero safe naman to mga ka-farm lot dahil kadalasan po ng mga fish pond, halos 90% ng mga fish pond po dito sa amin sa Quezon ay hindi po titulado. Mga rights lang po. Kumbaga, may mga barangay certification lang po sila na sila yung katunayan na nagkukultivar. Kasi mostly sa Quezon po, ang mga bayan po ng Quezon ay kadalasan tabing dagat. So pag may tabing dagat, may tabing ilog, at kung may tabing ilog, may mga mapababang portion ng lupa na hindi na po pwedeng taniman ng mga niyog o kung ano man pong puno. Kaya ang ginagawa ng mga may property na mga titulado, yung tapat nila na hindi titulado at ito po ay sakop na o nararating na ng tubig, ay ikinocultivate po nila, dinedevelop po nilang maging fish pond. Yun yung nangyayari kung bakit sa Quezon napakaraming may mga fish pond po. Ayan, at least meron po kayong mga idea. So ito mga ka-farmlad yung isang pitak ng fish pond. Bali, ang fish pond po ay may nahati po sa 2 hektarya at 4. Ano po? So yung 2 hektarya ay may nasasakupan po yun na nasa 100 na niyog. Tapos yung 4 na hektarya siguro po mga more or less 150 po na pieces yung niyog doon. And yan yung mga kung kalakihan na yung fish pond. And yan mga ka-farm lot, meron na rin po siyang pitak na for seedlings. Yan, pag maghuhulog kayo, doon nyo muna alagaan yung mga similya bago nyo pakawalan. Ayan, so itong portion na to, maganda tong lagay ng alimango dahil may mga puno-puno po siya. Ayan, yan po si tatay na naka-red. Ayan, yan po ang may-ari. Ano po, so nakatira po yan dyan sa mismo sa property. Ayan, so kaya yung property ay hindi naman masyadong napabayaan dahil dyan lang po sila nakatira. So itong pitak na to mga farm lot, ang prinsa nito ay kahoy. Ito yung portion ng 2 hektarya. Pero yung isang portion ng fish pond is cemented po. Ano po? So yun ang kagandahan po doon. So ito talaga mga farm lot, maganda to. Mabisita nyo rin muna, makita nyo and ma-feel nyo muna yung place. Basta yung nakikita ko lang po yung advantage nitong property, hindi siya ganun kalayo sa town proper, malapit-lapit po siya, and malapit pa sa National Highway. Ayan, so dumako po tayo sa Google Earth maya-maya, and papakita ko muna yung mga dinaanan pag papunta dito sa property. Ayan po. So ayun mga ka-farm lot, so ito na po yung mga madadaanan pag papunta ka sa property galing po dun sa main highway. And ayun mga ka-farm lot, makikita nyo dyan mamaya na ang fish pond ay may mga karatig po rin na fish pond. Ayan, so makikita nyo ito po mga karatig po yan. Ayan, so mamaya papapakita ko sa inyo yung Google Earth map view. Ayan, so ayun mga ka-farm lot, kung kayo ay may mga katanungan regarding po sa property, pwede nyo po ako message sa WhatsApp, Viber, sa text, and sa Facebook page. Ayan, pero ayun mga ka-farm lot, pag araw kadalasan nasa area po ako, pero pag gabi usually nasa bahay na po. So ito yung mga karatig po ng mga madadaanan na fish pond rin. So ayun mga ka-farm lot, nandito na po tayo sa Google Earth. Ayan, Google Earth po yan. Ito po ang aking ginagamit. Ayan, ang location ng property ay Barangay Madlandungan po mga ka-farm lot. Ayan, so ang town proper po, ayan, ito po ang town proper ng Calawag. Ayan, so siguro ang Barangay Madlandungan ay siguro mga 10 kilometers drive pag papunta ka dyan galing sa town proper ng Calawag. And from highway, ito po yung highway. Ayan, highway. Ayan, ito na po yung highway mga ka-farm lot. So check natin yung measure. Ayan, so mula po dito sa highway mga ka-farm lot, ayan, meron po ditong access road. So ito po talaga is daanan ng mga tao papunta dyan sa kabahayan na yan, sa may mga property fish pond. Ayan, so yung fish pond po, ito siya.
So mga 500 meters po yung distance niya galing sa Maharlika Highway. Ito po yung road going to Bicol, ito naman po yung road going to Manila. So ayan, ito po yung property. Ayan. And yan po yung sakop niyang mga nyugan. Ayan, nakapalibot po dyan. And brackish water po yan mga kaparmlat. Dito po ang source ng tubig. Ilog po yan. Pag binaybay nyo yung ilog, ang labas po niyan, ayan, papunta na pong dagat. Paglabas mo ng dagat, ayan, ito na po ang town proper ng Calawag. So dalawa po yung access nyo. Pwede sa highway dumaan, maglalakad lang po, or pwede pong bangka. Pag galing town proper, mamamalingki kayo kung bangka, ay didiretso na dun sa property. Kung may harvest po kayo at may mga dala kayong pambahog doon sa fish pond, pwede na po kayong dumaan sa ilog para wala na po kayong karga-kargang mga bubuhat-buhatin. At least pag duong nyo doon sa fish pond, andun na agad po. So ayan mga kaparmlat, okay, ang Calawag po ay pag galing ka po Manila, yan, ang mga madadaanan nyo po ay Lopez, Gumaca, at Timonan. Yan, Gumaca, Plaridel at Timonan. Pagbilao, Lucena, Sariaya, Chaong, San Pablo. Ayan yung mga madadaanan. And then, ayun, papunta na po Manila. So, ayun mga kaparmlat, hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat po. At ingatan po ang sarili.